Marahil napanood nyo na ang nagtrending na video sa social media ng isang pulis na inakusahang ng gahasa sa 27 years old na babae sa Quezon City. Sa update, ang nasabing pulis ay voluntarily na sumuko sa NBI matapos ang halos isang buwan na pagtatago. Ano nga kaya ang kanyang paliwanag sa mga mabibigat na aligasyon at kasong isinampa ng biktima laban sa kanya? Sa kanilang muling paghaharap, sino kaya ang nagsasabi ng katotohanan? Nahaharap sa kasong panggagahasa ang isang pulis na nahulikan pa ang pagdala sa biktima sa isang motel. Depensa ng abogado ng pulis, may unawaan ng kanyang kliyente at ang babaeng January ng taong 2026, ay isang umiiyak na babae ang dumulog sa tanggapan ng Volunteers Against Crime and Corruption. Nagpakilala ang babae sa alias na Ana, 27 years old at residente ng Manila. Kasama nito na dumulog sa tanggapan ng kanyang asawa. Kasabay ng mga hikbi at nanginginig na boses ay pilit na isinalaysay nito ang kanyang reklamo. Ayon sa babae ay ginahasa siya ng isang lalaki na nakatalaga sa Manila Police Substation 4. Dahil sa takot na ma-whitewash at sa takot sa sariling kaligtasan, ay mas minabuti nila na lumapit sa VACC para humingi ng tulong kaysa dumulog sa tanggapan ng kapulisan. Para patunayan ang kanyang mga aligasyon ay nagpresenta ito ng mga videos, photos, medico-legal at iba pang dokumento na magpapatunay sa kanyang masakit na naging karanasan. Matapos pag-aralan ng mga ebidensya at aligasyon, inilahad sa kanila ng babae ay nakumbinsi ang pamunuan na nagsasabi ito ng totoo at may sapat na basihan ang mga aligasyon nito. Alarma kasi pulis na naman, ibang level itong ginawa. We are demanding the PNP leadership na i-resolve to the soonest time possible. Kaya naman kasama pa rin ang mga officials ng Volunteers Against Crime and Corruption ay agad na silang nag-file ng formal complaint laban sa suspect sa National Bureau of Investigation na agad na nagsagawa ng investigasyon. Sa sinumpaang salaysay ng biktima na si alias Ana ay nagkaroon sila ng di pagkakaunawaan ng kanyang asawa at para magkaayos ay lumapit ito sa kababata at matalik nilang kaibigan na si Patrolman Joshua Similia Mendoza na nakatalaga sa Eratom Substation 4 ng Manila Police District. Matagal na nila itong kakilala, kababata at sa katunayan ay kumpare pa ng kanyang asawa kaya naman lubos ang pagtitiwala niya rito. Ayon sa biktima, December 3, 2025 ng gabi ay kasama niya ang suspect, isang kaibigan nitong pulis, isang barangay official at isa pang babae. Nagtungo umano sila sa isang bar sa Tomas Morato. Ayon sa biktima, sumama siya sa grupo kasi ipinangako sa kanya ng suspect na pag-uusapan nila ang kanyang problema. Sa loob ng resto bar ay umorder ang kanyang mga kasama ng alak, bagay na hindi naman bago sa kanya dahil sa malimit siyang uminom kasama ang mga kaibigan at ang kanyang asawa. Matapos makainom ng ilang baso ay nagpaalam siya sandali sa grupo para magbanyo. Pagbalik niya sa banyo ay muli siyang inabutan ng alak ng suspect, subalit sa pagkakataong ito, nang inumin niya ang alak ay nagulat siya nang makaramdam ng labis na pagkahilo. Kakaibang pakiramdam dahil nanlabo ang kanyang paningin hanggang sa tuluyan ng manlambot ang kanyang mga tuhod at maging ang buo niyang katawan at tuluyan na siyang mawala ng malay. Bagay na hindi normal matapos noon ay wala na siyang knowledge sa mga sumunod na nangyari dahil nang magising ay nasa loob na siya ng isang motel. Ayon sa kanya, nagising siya at nakitang nakadagan na sa kanya ang suspect. Nagwala siya kaya naman binitawan siya nito. Naguguluhan man ay nagmadali siyang nagbihis at nagawa niya makalabas ng kwarto. Ayon din sa kanya nang makalabas ng motel ay sinundan pa siya ng suspect at pinilit na pag-usapan nila ang nangyari. Niyaya pa siya nito na pumunta sa bahay ng tiyahin nito sa Tagaytay para pag-usapan nila ang nangyari. Subalit nagmatigas siya hanggang sa tuluyan ng makatakas. Nang tanungin kung bakit hindi siya nagreklamo agad at pinatagal pa ito ng ilang araw, ayon sa kanya ay natatakot siya dahil sa pulis ang suspect at nakatalaga sa Manila Police District kung saan sila nakatira. Ang kanyang asawa ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para lumapit na sa kinauukulan. Nung nagising po ako, nakaganyan po yung kamay ko. Na nakadiin po siya sa kamay ko na ganito.
Kaya nagkaroon din po akong pasan dito. Pinipilit ko po lumaban pero hindi ako makalaban. Dahil nanghihina po ako ng mga oras na yun. May nakita rin po akong baril na nakaharang sa pintuan. Ng mga oras na yun, natakot po ako. Kasi iniisip ko, kung mag-i-hysterical po ako, magwawala ako. Pwedeng may gawin siyang masama sa akin. Pwede niyang iputok yung baril. Pero sinasabi niya sa akin na, huwag ka munang umalis, mag-usap muna tayo. Mga ganyan. Pero sabi ko hindi. Gusto ko na lang umuwi. Nung time na huling CR ko po, may naiwan po akong baso na may laman. Ngayon, nung huling ininom ko po yun, di medyo okay pa po ako. Pero after ilang minutes, nag-iba na po yung pakiramdam ko. Totally parang nag-blackout na lang po akong bigla. Nawala na po akong maalala. Kaibigan po namin siya ng ilang taon na. Kaya tiwala rin po ako Kasi kababata po namin siya. Kumpare pa po siya ng asawa ko. Pero anong ginawa mo sa akin? Binaboy mo ko, ginahasa mo ko. At dahil nga isang pulis ang sangkot, ay nagdesisyon sila na lumapit sa VACC. Dahil sa nasabing mabigat na aligasyon ay agad na isinagawa ng NBI ang isang malalim na investigasyon, kabilang na dito ang pangangalap ng mga CCTV footages. Sa kuha ng CCTV sa labas ng isang motel sa Tomas Morato Avenue noong bandang alas 5 ng madaling araw ng December 4, 2025 ay makikita ang paglabas ng dalawang lalaki sa pintuan ng bar. Maya-maya pa ay may inilabas na babae na nakasakay sa isang wheelchair bago ito isinakay sa sasakyan ng suspect. Ang sumunod na eksena, ang kaninang walang malay na biktima ay makikita ng buhat-buhat ng suspect at pumasok sa isang motel sa Quezon City. Pagpasok sa loob ng gusali ay tinulungan ito ng isa pang lalaki at dinala ang biktima sa isang silid sa ikalawang palapag. Tumagal sa loob ng silid ang dalawa ng 3 oras. Makalipas ang 3 oras ay muling nahagip ng CCTV ang biktima na nagmamadaling lumabas ng silid. Habang nagmamadaling lumayo ay kapansin-pansin naman ang pagsunod sa kanya ng suspect. Lahat ng ito ay tumutugma sa salaysay ng biktima. Sa salaysay naman ng may-ari ng motel, nang dalhin sa establishment ang biktima ay agad nila itong napansin dahil nga sa walang malay ang babae. Nagtaka sila kaya naman ay pinaimbestigahan niya ito sa kanilang mga tauhan. Subalit nang sabihin sa kanya ng kanilang roomboy na pulis ang kasama nitong lalaki na nagpresenta pa ng ID ay hindi na sila nag-usisa. Nang isailalim sa medical examinations ang biktima, ayon sa medical report ng MPD, lumalabas na positibong ginahasa ito. Maliban dito ay nakitaan din ito ng mga pasa at sugat sa leeg, braso at hita. Gamit ang nasabing mga ebidensya at salaysay ng biktima, ay opisyal na silang nagsampa ng kasong panggagahasa laban sa suspect. Maliban dito ay nagsampa din si Ana ng administrative complaint sa NAPOLCOM laban sa suspect. Kasunod nito, kinumpirma ni National Police Commission Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Kalinisan na awol o naka-absent without official leave ang suspect. Isang buwan na umano itong nasa awol status. Hayagan ding inilahad nito na hindi nila palalampasin ang mga ganitong klase ng kaso laban sa member ng BNP. At agad nila itong papaimbestigahan. Pag napatunayan ay tuluyan na itong aalisin sa serbisyo. Lantaran din na pinakita ng pamunuan ang larawan ng suspect sa media at nanawagan sila na sumuko ito at harapin ang kaso laban sa kanya. Tanggap lang namin ng complaint ni Ana. Sunod-nilip namin kanina lang nakalagay sa aming monitoring na awol yung pulis. So, ngayon lang namin nakita yan. Yung pangalan ng pangalawang pulis, hindi pa namin alam. So, kakamutos ko lang ngayon kay Director Pares sa alamin yung pangalan ng pangalawang pulis. Kasi offense din yun nagiinuman kayo sa bar. Yun na yung problema dyan. Bawal nga pumunta sa sambungan, sa bar. Nandyan pa kayo at nagiinuman pa kayo. So, which leads to problems in the future. Ito na nga, yung isang pulis natin na involved sa panggagahasa, which is terrible. So, alamin natin. At we will get to the bottom of it. Hindi natin papayagan na ang isang pulis natin ay manggagahasa. This is a grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer. At ang parusa dito ay maaari suspension, demotion, o di kaya dismissal from the police service. Nang maglabas ng warrant of arrest ang Manila Regional Trial Court ay agad na bumuo ng tracker team ang NBI para arestuhin ang suspect.
Subalit noong January 14, 2026 ay voluntaryo itong sumuko. Nagpasundo ito sa isang establishment sa mga NBI. Ayon sa kanya, sumuko siya hindi dahil totoo ang mga aligasyon laban sa kanya, kundi dahil sa natatakot siya sa sariling kaligtasan matapos na lumabas ang kanyang larawan sa publiko. Kasabay nito, sinabi niya rin na malaki ang tiwala niya sa National Bureau of Investigation at mapapatunayan niya umano na wala siyang kasalanan. Sa pagsuko ng suspect ay positibo naman itong kinilala ng biktima. Sa sinumpaang salaysay ni Patrolman Joshua Mendoza, ayon sa kanya ay hindi totoo ang akusasyon ng biktima. Sa halip, sinabi niya na mayroon silang mutual understanding at ginusto nito ang nangyari. Ayon sa kanya ay handa siyang harapin ang kaso sa hukuman. Po, papatunayan ko sa sarili ko at sa tao na wala po akong pagkakamali. Malinis po ang aking konsensya at ako po inosente. Wala po akong ginawang mali sa tao na iyon at handa po akong harapin sa tamang proseso ang pinaparatang po niya sa akin. Sa kanyang pagsuko ay tuluyan ng gugulong ang pagdinig ng kaso at kung sino ang biktima at kung sino ang nagsasabi ng totoo sa dalawa ay ang hukuman na lamang ang huhusga. Subalit sabi ng marami, bakit naman isasangkalan ng isang babae ang kanyang kapurihan at dangal para lamang siraan ng suspect? Ganun pa man, sa kasalukuyan ng suspect ay nasa pangangalaga na ng NBI at naniniwala ang lahat na lalabas din ang katotohanan. Manila Police na naman, tila sunod-sunod yata ang mga kasong kinasasangkutan ng Manila Police District. Nasaan na ang Manila's finest na pinagmamalaki ni Mayor Isko Moreno? Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.